Good morning, everyone. Welcome once again to our daily Kapan sa Davao Media Forum, sponsored, of course, by the SM City Davao. I would like to thank, before we start, no, would like to thank SM City Davao for again hosting our Kapehan Media Forum. We would like to also thank the Krispy Kreme for the delicious donuts and coffee. And would also like to thank our guests for gracing us, no, for today's media forum. So our guests for today, no, we have four guests. We have guests from Department of Social Welfare and Development Field Office 11. They'll be talking about the social pension program updates, and also no one of the kanang very topic nowadays, the uplift program. Also, we also have our guest from SSS. She'll be talking about still about uplift program. So we have our guest from SSS. We have Miss Mona Lorraine Tombo, the Regional Communications Officer. We also have the Project Development Officer 2 of Department of Social Welfare and Development Field Office 11. We have Miss Pia Irsol Pedres. We also have here the Project Development Officer 2 of the Finance Unit, still from DSWD 11. We have Miss Julie Marie Roble. And we also have Miss Berlita A. Silagan, the Social Welfare Officer 2. She'll be talking about the Uplift program. Okay, for us, now we'll start our Kapehan sa Davao Media Forum. We'll start by asking, or would like to ask for the opening statement. First, may we ask for the opening statement? Maybe we can start with Miss Julie Marie Roble. Ma'am, for your opening statement. So, good morning, everyone. I am Julie Marie I. Roble, the Social Pension Finance Officer po. And I'm going to discuss the physical and financial targets of the program. Thank you. Next, we have Miss Pia Irsol Pedres. Good morning, everyone. Madayaw ug happy kadayawan sa tanan. So, una no, daghang salamat BIA for inviting us today para maka-provide og update regarding sa mga current implementation and process sa social pension program. And unta no, magpahuman ni mas mapailawom pa nga ang pagsabot sa ato ang programa ug daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. Next, we have Miss Berlita Silagan. Mayong buntag sa tanan, no, sa ato ang mga kaubanan, no, nga nadiha karon sa online and sa ako mga kaubanan dinhi. Ako si Berlita Silagan, Social Welfare Officer 4. Mag-discuss ko no or mag-update no about sa ato ang uplift implementation. Thank you po. Miss Mona Lorraine Tombo, ma'am, for your opening statement. Mabuting araw. I am Mona Lorraine Tombo, Acting Senior Communication Analyst of SSS under Mindanao South 1 Division. Thank you for having us here, me rather, and to explain further regarding the Uplift program. Thank you. Okay, siguro mag-start ta sa ato ang first topic or uplift program. Siguro si Miss Berlita, ma'am. Maybe you can just give us a little bit background paano nabuo itong uplift program at saka sino po ating yung mga beneficiary natin. Mayong buntag pag-usap, no? So, regarding sa atong uplift program, no, this is the government response no sa ato ang nagahitabo no nga geopolitical conflict no sa Middle East. Kung atong hinumduman no katong March 24, 2026 nagdeklarar ato ang presidente sa atong state of national energy emergency. So dinha no na sinati nato no ang pagtaas no sa labi na sa fuel no and sa mga oil prices. So with that no na sinati pud nato nga nagtaas ang mga palaliton no ang mga pamasahe. So isa ni siya sa response no sa ato ang government. So uplift meaning unified package for livelihood, industry, food and transport. So it is a whole government approach no. Dili lang si DSWD ang nag-implement ani kundi apoy laing mga ahensya no nga nag-provide or under sa implementation sa atong uplift program. Sa DSWD, ang amuaaning gi-implement is the financial assistance no sa ato ang mga identified na mga beneficiaries. So sa under sa uplift program sa DSWD, we have three
groups, no? Ang group 1, ang ato ang mga pantawid beneficiaries. Ang group 2, mao na ato ang mga near poor or poor, no, nga identified sa CBMS 2024, and the low earner or low income, na which is ano po sila sa SSS. So sa amo karon, no, ang gina-implement ni DSWD is ang group 2, which is the near poor and the poor. So update karon, we are now almost 50%, no, sa amo ang mga target na 116,000 na beneficiaries sa Region 11. So we are now in 50% na na-serve na namo ang uban, and ongoing pa po amo ang mga payouts. As to the identification of who will be the beneficiaries, na-mention na ako ganina nga ang ato ang listahan is gikan sa katong results sa CBMS 2024 Community-Based Monitoring System 2024 na result. So ang amoang data is gikan sa PSA. So kana, no, sa ato ang during sa ato ang implementation nato karon is first the manual payout. So nakandak namo na karon sa region wide, no. So naapay mga naka-schedules until August 20. So ang amo ang pagpahibalo sa mga beneficiaries in coordination with, of course, no, sa ato ang local social welfare offices, no, and sa Davao City we have our city social welfare and development offices. Through them, no, amo ang hangyo pod, no, sa pagpahibalo sa atong mga beneficiaries. Ang requirement lang jud during sa manual payout is ang ilahang national ID, no. Kung wala, naapod tay mga other na mga IDs, no, katong mga government issued IDs nga pwede i-present nila para ma-releasean sila, no, sa ilahang assistance. Ang assistance na madawat is 2,000, no? So mudagan siya until December. So for the bucket 1 or the group 1, which is the Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries, direct na sa ilahang account, no? So it was already released, no? One time lang po yung na-receive nila. For the group 2 is 2,000 monthly until December. And for the group 3 sa SSS din po is direct na din po sa ilahang transaction accounts na mudagan po siya until December. Saka na po. Thank you. So ma'am, since you've mentioned that more 50% na ang ato ang nahatagan, if you have the data with you, just break down na lang po kung pila nakabuk ang nahatagan sa Davao City and mga provinces natin sa region. Sige po. As of August 15 po na data namo. For Davao City, mga 3,224 pa po ang nahatagan namo. For Davao de Oro, we have 10,145. For Davao del Norte, 9,374. For Davao del Sur, 11,089. For Davao Occidental, we have 12,839. And Davao Oriental, 11,176. Yan po yung update namin as of August 15 pa. How about yung ating mga 4Ps? Tanan na ba sila nahatagan so far? And pila ba kabuk ato ang nahatagan na ng mga 4Ps members? As of today po, wala kami update regarding sa kung pila, no, sa nationwide ang target is 3.5 M. So direct naman po sa ilahang account na ginadawat. So one time lang, and it was credited sa ilahang account mga last week of July po. Kano sa ato ang target, ma'am, nga mahumanta sa tong initial nga payout diri sa Davao City and the Davao region? For the August 20 po ang amo ang target na mahuman na namo tanan ang amo ang manual payout. Okay. So later, no, we'll cater questions from our media friends. Dito kay Ma'am Mona. Ma'am Mona, nag-mention si Ma'am Berlita nga ang group 3 nato is katong mga SSS members. Asa na to gikuha ang ato ang mga data, or if we have the names, asa makita sa ato ang mga Davaoenos ang listahan, or if naabay process like naabay na sila ma-receive nga text messages or unsa nga impormasyon ang ilang kailangan pang nga mahibalan po?
Okay, good morning. No, thank you. With regard to SSS or under the Group 3, we are given 1.5 million beneficiaries under this group po, no? And ang basis po natin ito, same with under 2024 CBMS or the Community-Based Monitoring System. With that, ang role po ni SSS is to cross-match, no? Sa SSS po kasi kailangan ang member is employed, categorized as an employed member with low income. So ano po yung low income? Ang definition po natin ng low income is yung MSC or tinatawag nating monthly salary credit na 20,000 and below. So if upon cross-matching, yung list under 2024 CBMS, nag-match po siya sa SSS po na data na ang member ay fall under the 20,000 na MSC or below, the member is qualified or has a possibility to be included as a beneficiary. But apart from that, kailangan din si member updated ang kanyang disbursement account as of April 30, 2026. So let's be mindful when we say updated, active at hindi po dormant ang kanyang savings account. Also, hindi po ino-honor ng uplift program yung ating MLULIR na account. If by chance, if the member has a MLULIR account po na na-enroll as their disbursement account sa SSS, yun po yung ina-advise sa kanila to replace it with a different disbursement account or bank account po. Hindi po kasi ino-honor ang MLULIR. And as with your question kung paano po malaman ng member, we don't send through text, we don't notify through text or email. We notify through their SSS portal. So the reason behind this, we are addressing yung rampant cases of scamming, no? And this text message, unsolicited text messages, email address, even po messengers, ina-abuse at ginagamit na rin ito na platform. So SSS is being proactive with this concern. So the only way that the member can be notified is through their SSS portal. So kailangan po maka-access po sila sa kanilang online so that they will know if they are included through the notification na isa-send po sa kanila. Ma'am, you mentioned na kailangan nila mag-ano silahang SSS portal. How about those katong mga who live in the far-flung area? Yung mga nasa bukid, yung mga nagtatrabaho, siguro may process po ba tayo sa kanila or like even the payout? How do you do it? Okay, as di ba earlier, na-identify anong klaseng member. So these members are employed members. So it is assumed that these employed members, meron po silang online portal. Since isa din po siya sa requirement sa mga employment, sa mga employers to have their own access to their online portal. Since ang kanilang mga benefits, SSS benefits, can only applied on through their online portal din po. And also I want to add, dapat po pala si SSS member or employed member ay merong contribution, no, kahit isa lang po in 2025 or in 2026 po, para din po siya ma-qualify sa programa. So far you mentioned na para ma-avoid yung scams, so far na ba tayo na-receive sa atong office nga like ginagamit ang atong name sa office just to send scams regarding aning uplift? It has been an issue previously na meron silang natatanggap unsolicited text and messages and calls, even actual visitation na nagbibigay ng letter declared that they're from SSS. So last year pa po ito na concern. So SSS being proactive, they addressed this concern by being strict with regard to receiving notification or receiving update with regard to the SSS transaction or updates po. So the only way that the member can be notified is through their SSS portal. That's why aggressive po si SSS, no, sa pag-remind sa ating mga members to update their SSS portal po. Ma'am, you mentioned 1.5 million ba yun yung ating target? So far, pila nakabook atong nahatagan and our target date nga atong marilisan sila sa atong siguro sa ating initial na payout? By far, we have released 978,000 po.
against 1.5 million target po na beneficiaries. So, as for the breakdown, kung ilan po doon yung by region, so I don't have yet the data. But overall po, over 900,000 na po ang nakakatanggap at na-release na po. Okay. Thank you, ma'am. I will also Thank you. cater questions for media friends later. Dirita sa ato ang mga social pension guests, no? So for maybe pila nakabuok ato ang nahatagan or just a background din if you want no sa ato ang social pension, paano ito nabuo, and sino yung ating mga beneficiaries, ano yung mga qualifications para they can benefit to the program. Okay, so good morning everyone. So ato ang social pension was established under the Republic Act 9995 or the Expanded Senior Citizens Act of 2010. So it was strengthened under the Republic Act 11915 nga nag-increase ang atong social pension from 500 to 1,000 pesos. So pinaagi ani nga mga programa no ang tanang qualified senior citizens makadawat og 1,000 matag bulan. So kada payout makadawat sila og 3,000. So kani siya nga pension no para ni sila makatabang silang pangadlaw-adlaw nga panginahanglan sama sa pagkaon, tambal ug upan pa nilang panginahanglan sa pangadlaw-adlaw. So kinsa man no mga qualified beneficiaries ani. So una, dapat ang senior citizen 60 years old gyud. Ug ikaduha, walay income ug suporta gikan sa pamilya ug ang ikatulo naa sa listahanan sa CBMS. So mao na ato ang isa sa kabaguhan sa social pension no nga kinahanglan ang ato ang senior citizens na agyud sa CBMS. So ang kani siya nga program no dili ni siya intended para mahimong sole income sa ato mga senior citizens, para lang ni siya to provide financial assistance sa atong mga nanginahanglan nga mga kabus ug mga kitan gyud nga indigent senior citizens sa CBMS. So nga atong accomplishment no ato ang i-discuss kayo ni Miss Julie para sa atong second quarter. So, good morning once again. For the second quarter po, out of 272,729 beneficiaries, we have a total serve of 257,970 beneficiaries. So this amount is amounting to 1,450,251,000 pesos. Kani siyang atong beneficiaries for this quarter lang ba ni, for this semester, or every when nato ginahatag nga to? Our whole year po na target beneficiaries is 272729. So Mhm. per quarter ato ang target is 272729. Mhm. Ma'am, pila ka buok ato ang senior citizen ba? Dire, if you have the data, nabatay, pila na ba ka buok atong senior citizens dire jud sa Tibok region? Only social pensioners lang po ang amuang data. Okay, yung mga social pensioners, if you have the data din, kanin sila tanan na, muna siya to ang mga, Target lang po ni siya na 272729. So base lang gyapon mi sa CBMS kung pila ilahang iano sa mua na senior citizens. others are also asking, no, maybe kanang naglibog, this is lahi, no, sa ato ang ginahatag sa city government. Kailangan ba nga kanang dapat ba maybe naabatay qualifications if pensioner di na ba makadawat na mga ingon ana nga mga cases, so unsa ang dapat nila mahibalan? Naputay subsidy sa Davao City no mo na to siyang I believe 1,000 pesos, tama ba? Ay 1,500. Mo na siya para na siya sa tanan nato nga mga senior citizens. So diri sa social pension nalang gyud tay mga qualification kung kisa gyud makasulod no. 60 years old, walay SSS ug mga ginadawat nga pension sa laing ahensya, walay income sa family, walay support sa family o mga walay kanang mga kagawad, bawal pud na sa mga permanent income. Apil na sila sa mga dili qualified sa ato mga social pension. Okay, thank you so much. Now we'll cater questions sa atong media. Start with Sir Chucky Padilla. Ma'am sila, clarify na ako. Sa DSWD group ko lang ang gina-filter natin. Ang kalimutan na 60K na target natin is under namin sa group ko. Yes po, ang group 2 lang po ang ni DSWD kasi ang group 1 is
katong mga regular na mga client ni DSWD like the Pantawid and the Walang Gutom program and the group 2 po. Yun po yung ano ng DSWD. Mga ba yung mga places na nagresulta sa pag-distribute sa financial aid? Under sa uplift po, hindi naman po kasi in coordination with the local government unit po, nagtabang po sila sa AMUA in the implementation of this program. Actually particularly sa JAS, no, nag-atujud ang ato ang mga workforce or staff kauban na sa DSWD, nag-barangay sila, no, nag-clustering sila sa barangay para mas maduol pod, no, ang ato ang paghatag sa ilahang uplift assistance. Kumusta kung measurement na or collaboration sa mga LGU na masiguro ang financial aid is nagamit siya sa sakto nga paraan? Actually, no, kung tanawon nato 2,000 is gamay lang jud siya, no, para lang jud ni siya sa at least makatabang, no, sa tungod sa kahimtang nato karon nga nagtaas ng mga fuel, nagtaas pod ang mga palaliton, no. During nga sa among interview, no, sa atong mga nakadawat na mga beneficiaries, lipay kay sila kay at least, no, kana nga tabang, no, makapalit sila bugas, makapalit sila mga sudano nila, and most especially katong kinahanglanon daw silang mga anak sa eskwelahan. So tanaw na mo nakatabang jud, no, ang ato ang uplift assistance sa ilaha. Target na ako mga ang 1 in December. Yes po, monthly po ng disbursement ana. Actually gina-emphasize namo, no, na karon nga mga implementation namo is manual payout, no. Kaisa lang ning manual payout, and in that, no, sa manual payout gina-encourage nato nga ang mga beneficiaries is na sila'y bank account or e-wallet or transaction account, kay possible po digital na ta for the next tranche or next pay to December. But those who have wala pa jud, no, sila yung mga transaction or account or bangko ba na or e-wallet, no, nga ma-register sila, possible po nga napapod may mga ma-payout na makandak for those nga wala jud mga transaction. And we are encouraging everyone, no, na katong ato ang mga beneficiaries kung naamantay mga bangko ba diha or kana mga e-wallets, kana mag-register ta para for the next succeeding payout, digital na po, i-direct na po sa ilahang mga accounts. Kauban ba na kay bank to Once lang may mag-manual payout, no, first tranche. Sa second tranche, tanawan na mo katong mga na-register na namo nga mga beneficiaries, ano namo kung successful ba tong transaction nga masulod sa ilahang account. And for those dili ma-successful, so amo pod na pod silang balikan para ma-verify jud kung unsa la jud ilang account nga gamiton. either mo ka mga president or ako sa inasala ang mga pa-qualify na mga Previously, sir, no, ang ato ang pagsala based on the manual validation lang. Pero karon sa atong current implementation, ang ato ang pagsala is nakabase na sa CBMS, which is gikan gyud sa PSA. So identified na daan nato ang mga potential beneficiaries. So dili but pasabot, no, kung naa na sa listahanan sa CBMS, eligible na dayon sila makakuha. Mag-agi gihapon ta og validation from the DSWD to confirm their eligibility. So based sa CBMS, no, ang kanang mga listahanan gikuha na sila sa mga classified as poor or mga kabus nga mga senior citizen nga dili kaya makasuporta sa ilang mga pangadlo-adlo nga panginahanglan. So after ano, i-endorse na ni CBMS or ang list i-endorse na sa amo diri sa DSWD to confirm their eligibility, and for payout na pud sila if confirmed eligible sila sa ato ang mga programa, sa atong programa. So Sa whole Davao region po, sir, naatay target na 272729. 272,729. Yes, target. So, ang ato ang na-serve karon, sir, is 257,970 beneficiaries. Yes po. Actually, ano ni siya, per quarter ni siya na payout. Pero for the first semester po, mo to siya tong na cater per head. Ang ilahang madawat, sir, is 1,000 per month. So, quarterly na mo siya gina-payout. So, 3,000 per quarter. And,
any of the panel of guests, may we know what are your main objectives in this, any content of this press con, and may we know that, as a media, what is our role to help your organization? Ma'am, I'm sorry. Can you repeat po? Hindi masyado klaro po. But I humbly request to repeat the question po, please. May we know what are your main objectives in this press con, and how can media help your Sige po, good morning, no? So, ang among pinaka-objective karon no sa ato ang PressCon is to provide updates no regarding sa implementation labi na sa ato ang uplift program na which is ongoing siya karon. And no dako kay pasalamat no sa atong mga media no nga naa karon dinhi, and dako kay silang tabang no in providing food o kanang saktong impormasyon no sa atong mga kababayan no para at least sila matagaan pud o kalinawan no sa ilang kay kabalumi daghan jud mga questions no unsaon pag-appeal, unsaon ang mga requirements no. With that no sa ato ang mga media partners makatabang jud sila sa pagpahibalo no sa ato ang mga beneficiaries, especially no para at least sila ma-aware sila og matagaan og kalinaw no kang unsa man ang ilahang mga daghang mga pangutana. Salamat kaayo sa atong mga media partners po. Okay. Maybe kay Ma'am Mona. Ma'am Mona, namagod tay mga nadawat pod nga reports nga like for example, ang atong list is nani nga matay. How do we ensure na maybe updated ang ato ang mga listahan nga naa sa SSS? That's the purpose no, of cross-matching because SSS is up to date with regard to the statuses of their members. So if a member happens to be deceased, then that's the time that we provide the list, the updated list po sa DSWD for them to be well informed that the list given or under the list of 2024 CBMS ay hindi po qualified po yung identified member since per record po namin ay yung member per se is already no longer alive or namatay na po. So yan po ang primary purpose po ng SSS is to cross match kasi para maiwasan po yung ganun pong situation. Maybe kay Ma'am Julie, balik ko na nako tong ma'am process or kay Ma'am Pia. Yung process na lang ma'am to avail the program no if mag-adto ba sila, unsay process, mag-adto ba sila sa National Senior Citizen Commission or sa OSCA? Na ba sila mga forms nga i-fill out? Unsa ang proseso ma'am? So again, no, among current policy ron is nag-base na gyud sa CBMS. So for So mga senior citizens na gusto nila mahibalaan kung kung napil ba sila sa CBMS, pwede siguro sila moduol sa ilang mga LGU. Kaya naman ginay focal sa CBMS dira sa LGU, no? Mangutana sila if na ba sila sa list or wala. Kaya ang CBMS manggod every 3 years ni siya gina-validate. So kami sa DSWD, wala gid mi list sa mga naa sa CBMS. Ang amua lang list is mga potential beneficiaries or senior citizens. So kung naa mi atong mga potential, mao ra gid to among makita, and beyond that wala na gyud mi atong whole nga data sa CBMS. Only PSA lang gyud ang makakita ana. And kato lang gyud ang mga potential beneficiaries lang gyud ang among makita. So sa process, if ever man mababa na ang potential list, ang DSWD or assigned field worker mag-conduct og validation or assessment if ang senior citizens eligible pa siya nga makakuha sa tuang programa sa social pension. Si NCSC National Senior Citizen Commission kay ilahang way of giving the money is through online. Si DSWD ba do we have the plans to do the same thing? Before po, we had the plan na isulod sila sa ATM. However, due sa CBMS po, ang main focus po ni DSWD Social Pension is the validation. So, ang preferred na scheme of payout namo is
the transfer of funds to LGU. So through Yes LG. po. Okay. Through LGU po ang aming scheme karon in the delivery. Cash payout. And depende na po sa LGU kung ibutang ba nila sa ilang ATM or through online transaction. Pero diri sa Davao City, physical ba so far ang ato ang payout or Sa Davao City po is wala pa sila nag-transfer of funds. So si DSWD po paghihapon ang payout. Oo, so unsa ang process ma'am if ever nga si DSWD ang like for example diri sa region, unsa nga mga provinces na ang si LGU ang gahatag o si DSWD ang gahatag na so far? So for second quarter po, sa Davao Oriental si Municipality of Manay. For Davao de Oro, naa si Compostela, Moncayo, Montevista, New Bataan, Laak, Mako, Mawab, and Nabunturan. For Davao del Sur, Hagunoy, Magsaysay, Matanao, Padada. And for the Davao del Norte is City of Tagum and Duhali. And for Occidental is Sarangani and Don Marcelino. Kana siya nga process ma'am si DSWD ba ang magbuot nga okay si LGU na ang mag process of fund or si LGU na ang magkuan mismo nga gusto mi nga kami ang magkuan sa As mandated po sa MUA sa central office, dapat si LGU po ang mag-payout. However, to second quarter, wala jud siya fully ang mga LGU nag-payout kay maglisod pa sila. So kaning mga LGU na akong na-mention, mao pa ni sila ang sure. Pero karong third quarter po, all LGUs except Davao City po ang ato ang TOF. all LGUs na sa region. Yes po. All municipalities of Davao Region. Unsa ang reason ni Davao City nganong dili pa nila kaya? For now, ma'am, ang ilahang reason jud is wala pa sila maglisod sila og kanang comply sa amo ang General BOA and amo ang specific implementation agreement. So, probably next year dito pa sila maka-transfer of funds. Okay. Siguro clarification na lang din sa like when ang next payout, asa nila makuha ang mga dates, especially itong mga senior citizen, asa sa DSWD ba nga Facebook? Sa ma'am, sa DSWD conducted payout, which is to Davao City, nag-conduct na sila, nag-implement na sila og payout last July 20 to 24, 27 to 31, and August 3 to 7. So, whole Davao City po na payout na for third quarter. For third quarter po, sa other LGU is sila na mag-inform sa ilang constituents kung kano sa ilang payout. Mag-inform lang po sila sa MUA kay para napod mi record kung kano sa sila mag-payout. So, probably nag-start na sila this week and last week po ang uban na LGUs na payout. Okay, balik ko din kay Ma'am Berlita. Ma'am, sa atong uplift, how about yung mga schedules natin for kasi basin, especially katawtong giingon sa far-flung area nga, you mentioned na may possibility nga still mag-payout mo physically. So, unsa ang mga dates ug asa nila pwede makita ang dates sa payout? Okay po. Regarding po sa dates sa payout, closely coordinated po me with the CSWDO po. Sila na po ang pa-inform, with the help also of our barangay officials sa mga scheduled payout and the venue kung asa mag-ato-ato ang mga beneficiaries. And for this week, naatay Talomo A and Buhangin, which is ikandak ang payout sa may Agdao, Farmers Building diya sa may Agdao. So with the help of our barangay officials and the CSWDO, sila na po ang nagapahibalo sa atong mga beneficiaries sa scheduled payout and the venue po. Since ang atong beneficiaries will receive 2,000 pesos monthly, kanus ang target nato nga ma-receive nila ang succeeding payouts? Like even maskin pag digital siya nga payout, when nato siya target ma'am? Possible po for mga first or second week po of September kasi daghan pa pud may mga processes para ma-credit sa ilahang account po. Also, ma'am, katong same question with Ma'am Mona, nag-double checking po mo, ma'am, kasi a lot are asking, nga, daghan og wala na lista, ingon ginaunsa na to pag-process din po, yung gina-ensure na yung mga nasa listahan are
ka buhi pa or kanang legit gyud nga indigent? Okay, for the group 2 po, usually ang among gi-provide na list are those family heads. So, if ever po dili available ilang family heads, naaman tay roster, no? Other members of the household, no, nga pwede maka-claim, no? Those who are 18 above, no, pwede na sila maka-claim in behalf of the household head. So, dili pud pasabot na kung patay ng household head, di na sila makadawat. Natay other options na ang kato, no, kung kinsa lang pud ang naa sa roster nila, mao lang pud to ang pwede namo ma-replace or ma-payoutan po. Okay, other questions, sir? Sige. Good morning. Saglit sa lang ng call. Kapag okay. Sige. Parang pangatanan mo para ma-consolidate lang yun. Kay lamang yung kasagaran ng call sa DSWD dito, kasagaran ng call na lamang kay ubang miyembro nga usahay ang cluster president nga dili active kay nay nagpawatanan dun sa katungkaubanan sa buhat. Di ba ang beneficiary for senior citizens sa senta was pataas regardless kung unsa may status. Pero sa iwan sa mga senior citizen na wag mo makadawat sa mga subsidy o niya masakitong pag ang kaya sa barangay cluster president kay hindi active sa mga senior citizen activities o nga kay masakit ton man usay buhaton para matabangan ng makadawat po ang social pension. So, okay, good morning. So, kanang atong mga senior citizens no, I believe mga bedridden, manggod na sila, or kanang mga sakiton nga dili na gyud maka-adto pa sa mga offices or CSWDO, nami mga assigned field worker ana no, pwede na ma-endorse ni chapter president sa ato ang assigned field worker ana nga lugar. So, endorsement lang ang need no para ma-validate or ma-assess ng mga senior citizens. Pero again no, ato ang pero if ever kato nga senior citizens wala gid sa CBMS list, kinahanglan gyud gihapon na nga mo ang kailangan pag gid siya ma-CBMS, ma-appeal sa CBMS bago siya matawag as eligible nga senior social pensioner. So, mao to na endorse lang gid nato atong mga pangalan dito sa atong assigned field worker para ma-visit sila kay naman mi home visitation sa mga bedridden na to nga mga senior citizens o mga masakito na dili na gyud kaya pa ilakaw yadto sa mga offices. Also common UNT raman po although natubang po sa upan in the previous but then again as yapon ko with regards na po sa mga disease na mga senior citizens na naptalagan rin good na wala pa makatawag sila how to be specific. Pero siyempre naman po yung kasagaran na mga post na beneficiary na makatawag natin. Basta ipalinkawan po ni Lodro na isa pa wala pang update ang listahan kung regardless kung asa na po ang barangay nila natin pangalan na kung kaso natural death or death by accident kumbaga. Okay, no. Ang atuang programa no base lang ni sa slots availability nga funded by the national government. So dili gid tanan mga senior citizens makadawat aning social pension program no kay limited lang gid ato ang slots. So sa mga deceased beneficiaries no nga nagyapon sa amo ang listahanan, ongoing man among coordination with the PSA kay naghatag sa karon na year no nga naghatag pud sila list sa mga beneficiary, mga deceased beneficiaries nga nagyapon sa amo ang payroll, which is ongoing pud na if ever man maghatag sila no gina-update or gina-assess gyapon namo na ang ilahang mga status if kana nga mga senior citizens deceased pa ba or buhi na. So ongoing gyapon tong cleansing sa data no para sa mga deceased beneficiaries nga naa gihapon sa ato ang eligible nga list. Last question na lang tulungan mo na with regards ka sa update, I believe na naman yung bang mga beneficiary sa update
ang uban unclean nandun sa equity due to some technical reasons or some other reasons na wala sila nag-update. But sa may rason, until now, na yung good concern, supposed to be na isa kauban ng mga tanan, but ako lalaki, siyempre, concern nila na until now, nagka-lamay naman din ang mga bulang na, ito karoon, kasi rason, ganong wala sila kuha sa ilang assistance. First question is, were they notified through their SSS portal? If they happen to receive a notification through their SSS portal, then the next po natin tingnan ay yung ating disbursement account if this is still active po, no? And if not, that's the time that we have to update our disbursement account or yung enrolled na account po natin. And again, I want to clarify as well that Uplift program is not honoring the MLOA po na mode of disbursement account. So, ang unang tanong din po, sana sir, if the member received po a notification that if they are qualified sa ganitong programa po. Sige, last na lang yun. Sorry for the pero ako lang mga last pangatana to DSWD po kay ang ubang senior citizen, hindi kayo nagsabi kay tungod. Di sila kabaluan ng ano, i-wallet yun, no? To be specific and sa tanong mo. Pero, isa na lang ang ano, reaching out, na matabangan ko rin kaso, bagi po kalangitan sa e-wallet apps ang yung mga social pension. Last. So for social pension po, no, ang atuang mode of payment po sa tuang senior citizen is through cash payout. So for the e-wallets, Propose pa na siya sa amwang departamento, pero for now, cash payout pa lang po ang mode of payment sa amwang senior citizens. Thank you. So for the e-wallets, dili pa mi sure jud kung when siya, pero mo na siya ang part sa digitalization po sa DSWD na i-implement maybe pagka ng hanay na or naanay tarong na way ang ato ang CBMS sa ato ang senior citizen. Same question kay Ma'am Berlita, no? Atong mga kanang unprocessed, nung katong ay wala na to na. Like for example, dili present during the payout ang katong beneficiary. How do we process the yung kwarta? Mabalik ba siya or can they still receive it on the next payout? Sige po. For those unclaimed po, possible po mayroon kaming isang araw na parang special payout po sa mga unclaimed. And kung wala na dyan naka-claim, ibalik dyan namang kwarta sa Bureau of Treasury na po. So, dili na po na mo siya makuha. Unless i-request pa na mo at the end of the year po. So for na ba tayo mga unclaimed dire sa Davao Region, Ma'am? So far po, ito akong ingon, ongoing pa man po amo ang mga payouts. So, dili pa na mo ma-project no, kung pila jud po ang ma-unclaim. And isa na no, sa among gi-consider nga nag-manual payout para makita nato tong actual no, nga mga beneficiaries nga naa sa CPMS. Ma'am, napansin ako na yung ubang barangay nga provide sa list sa mga beneficiary sa Uplift. Kisa ba ang gahatag sa listahan? Si DSWD pa? Si PSA? Okay po, ang listahan po is from PSA, then i-endorse sa DSWD. And si DSWD po, wala kayo may capacity na mo pahibalo no, sa tanang beneficiary. So, nag-coordinate po din po kami sa CSWDO. And si CSWD din po, nag-coordinate po sa atong mga barangay officials na which is sila man po ang nakaila no, sa ilahang mga beneficiaries. Kaya ang data po is na naman po yung mga barangay. So, kana no, nagpatabang jud ni no sa ato ang mga local social welfare officers and of course sa ato mga barangay officials para mapahibalo no nga kini sila no nga nasa listahan are for uplift no nga payouts po. And so, sige sir. Na more questions, sige sir. Morning, Ma'am. My name is Secretary
as sa pananahan ko, I believe it's siguro first time na nagumong video ang platform sa ubang mga, especially senior citizen lang. And I know attention din na what this is, tapos dili na eligible na makadawat dito sa mga assistance from the government. And others are asking, kasi pila lang magpod ang mga pension, sa 1,000 plus, those is na matabangan sila, ikan sa ilang ihatuan na contributions is before, during their young time, younger time, tapos karon plus additional sa government, mas pila, matabangan sila in terms of ilang maintenance and all. However, hindi sila makadawat, kailangan na ginadawat sa SSS. Sa ako na mo magpasakot sa mga listeners na mag-inquire kung sa'yo logic behind it. So, una sa tanan, no, ang kaniya mo ang mga first is mag-agi gyud og cross-matching pa ang amo ang mga beneficiaries sa mga partner agencies like SSS and PVAL or GSIS. So, before na mo sila matawag as eligible, gina-cross-match pa na sila sa mga partner agencies nga nagahatag og mga pension sa ato mga senior citizens. So, ang atuang mga qualification gyud sa social pension, no, is or our guidelines sa atong social pension is katong mga senior citizens nga wala gyud gadawat og SSS, GSIS o PVAL. So katong mga senior citizens no nga dili maka-appeal kay tungod naa sila SSS, ang amo ala na lang is kanang namang qualification gyud si social pension nga kinahanglan gyud namong sundon. So mao na siya no kung nagi SSS si senior citizens, dili gid ni sila maka-avail ani amo ang programa. Pero kato sa Davao City na subsidy, pwede po gid sila ato tong 1.5 per year. Mo gid to ang pwede gid sa ila. Pero sa social pension, dili gid pwede ang mga mga SSS pensioners, GSIS and PVAL. In crafting the guidelines, kung sa'y nano, kung sa explanation behind it na masaktan kasi ang single rin ang sila na isang na ako is ihabuan ba yung nakot na mga bitang sala pa nakot na nag-contribute to is before of course diba sa national guidelines lang pero kung sa ba ang message na gusto ipaabot sa ground para masaktan sa mga ordinary na wala dito singlot sa lahat sila is yun sila kagawag sa tabang sa government, and deserve nila that's access to people. Okay. So, katong mga from the word na lang gina sa to ang programa, Social Pension for Indigent Senior Citizens. So, para gid ni sa to ang mga indigent senior citizens. So, dili ni vote pasugod, ay si nanay dili deserving, so dili siya pwede. Ay si nanay deserving, dili pwede. So, dili ni siya, ang kaning programa, dili ni siya sa deserving lang o sa dili. Para gini sa atong mga indigent senior citizens nga katong sa una dili nila ba kaya makahulog-hulog maka-contribute sa mga pensions like SSS, GSIS, at PVAL. So karon kani nga programa gibugna gini siya para sa katong mga senior citizens nato nga kapos og dili makaya ang ilang mga pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Pero namagid tay mga SSS gid no nga kulang gid ang ilahang pension nga ginadawat sa ato ang pension na ginadawat kada bulan. So, sa kana pa lang, no, dili gid na mo gustuhon man namo nga ma-appeal sila, pero namo gid tay guidelines na ginasunod. Mo na tong dili gid maka-appeal na yung mga permanent income, financial support, at with SSS sa ani nga mga programa. Last na lang, ma'am. Regardless kung husband ng SSS, tapos namatay si husband, si wife ang nahabilin, siya ang mudawat regardless po sa pagsanaha ay ginadawat. as long as na kay ginadawat dili gyud pwede gyud sa social pension. Wala mo bracket sa amount. Wala. Walay bracket. Naay mga nagreklamo, ma'am. Yes, daghan How many ang mga nagreklamo? daghan gyud sir, daghan gyud kay kulang gyud biya gyud ang mga pension nga ginadawat labi na 2K lang, 3K kulang gid biya gid na no sa mga uban nga tigulangan nga daghan kayog maintenance nga
dinatake. So, daghan gyud reklamo na daghan mag-ato sa region. Halos SSS ngano dili gid sila kadawat. Oo. Mo gyud na mga reklamo. Pero I believe na ang kaning SSS kitagaan man ni sila 1,000 additional 1,000 ni digong katong sa SSS nga mga pension. So, Oo. ang uban nga mga 1K la, 1,500 na imong 2,500 kato siya. So, na additional na sila daan og 1,000 mo nang kato siya. During sa on-site nga payout, how do you handle ka ng wala inform? Tapos kinsa ba dapat ang muhat mo pasabot para dili na mo adto sa site nga mag-expect nga na ay madawat? Katong mga unpaid beneficiaries na mo, sir, no, 1 week manggod na mong payout every lugar. So, for example, no, sa Buhangin A, kanang Buhangin A, 5 days na mo na ginakandak og payout. If ever si Komunal, Barangay Komunal, first day na siya nga schedule sa payout, og naay beneficiary dito nga dili makaadto, pwede gid sila mo adto pagka Friday sa gihatag nga scheduled pay venue sa ato ang worker. Nagi na sir, every payout makitaan gyud na sa mga makahibalo gyud ang mga barangay ana asa ang scheduled payout, asa dawaton ang mga unclaimed payouts kay taga payout 5 days nagi na isa ka adlaw nga whole day mi mag-unclaim para sa atong mga pensioners nga wala nakadawat atong mga scheduled payout nila from Monday to Thursday. So if ever man dili nila makuha, considered sila as unpaid. So, subject for sila for validation nga nung wala nila nakuha ang ilahang pension. So, kanang ilang pension, if ever makita nga eligible pa nila makuha, maklaim nila to the succeeding payout. So, dili gina sila matanggal unless na ay reason nga madilis sila. So, kato mga unpaid, makuha gyud gyapon nila as long as eligible sila sa ato ang programa. Okay. Ma'am, sa SSS, ibang mismo na. Ma'am, kung sa yung mga changes karon sa contribution and also benefits nato, burial, o tanang nga mga benefits sa SSS. We'll start with the pension, no? As mentioned earlier, I believe that you already well-versed and well-informed regarding the pension reform program addressing the concerns and clamor of our pensioners na very minimal ang natatanggap nila. In fact, ang natatanggap, ng minimum po natatanggap na pension is at 2,000 lang, no? And with this pension reform program, it would increase siguro almost 3,000. By the end of 2027. So it's still ongoing. The 10% increase, ang 3 times 3 years po siya na increase, 10% increase every year starting last year. And this year, instead of September original na schedule for the another 10% increase, early po natin gawa ng maraming circumstances. So yung by July na implement po yung another 10% increase for our retired pensioners. And by next year, 2027, another 10% na po na increase para sa ating mga pensioners. That's only for our retired and disability pensioners. But sa ating mga survivorship na pensioners, they will be receiving 5% po. Starting din po yung last year, this year po, at saka next year din po. So to address and to, this is the way of addressing yung, as you mentioned earlier, the clamor po of the pensioners of receiving a very minimal pension. Yun po. Ma'am, sa contribution, please educate lang us para educate ang mga listeners. Yes po. Pila ba tuig dapat ang contribution para mahalong pensioner? Okay, thank you sir. Thank you for asking, no. Ang contribution dapat ni member is dapat nakaabot og 120 months or 10 years at least po. 10 years or 120 months of contributions. Hindi po necessarily na sunod-sunod kasi meron talagang mga instances na hindi po nakabayad ang member gawa na hindi umalis na po sa kanilang employment or due to financial concerns. But as long as per computation nakaabot po siya ng at least 10 years of contribution or 120 months, qualified po siya to apply for retirement pension as long as nakaabot po siya ng 60 years old po. Exact 10 years. Yes po. 120 months po. Regardless po of the amount, basta po makaabot ng at least 120 months of SSS contribution paid po.
Okay, as of 2025, 15% po ang ating contribution rate. So, ang minimum po natin na contribution under the 5,000 bracket is 750 pesos. Thank you. Ma'am, i-correct na po itong tinungin mo 1,000 bunga ni Tatay Digong na 1,000. Which is mali. 2,000 to sa ma'am. Wala lang di-release ang 1,000 sa SSS. Duwa na ka spokesperson ng ipangutana. Luis Infer, wala na yung sila na wala ng kapaluan sa pero 2,000 to sa reading na pang-hatag na pero wala din hatag ipugnan. So, hantong daron 1,000 ang Japon. Wala na si Tatay Digong. No? Wala Japon na-release ng nandir 1,000. 2,000 to siya. Correct lang ito tayo. 1,000 rin, 2,000 to siya. Then, Yung mention niyo po, sir, na 1,000 po na increase po. That's the ano po na yan yung reason bakit po na-implement yung pension reform program. Kasi wala po yung 1,000 po na yung promise po ni Tatay Digong po. So, through the directive po of the President, this reform program was launched last year po. That, sir, I cannot really confirm, sir, or deny po, sir, since I'm not part of that management who will decide. Thank you. ang budget natin sa yung uplift program ninyo, ma'am, is billion. Mag-start ng 2,000 pesos, July pa. So, nalaman namin, kalahati na ng buwan ng August, mga pang hindi nakatanggap. Kung may national ID, ang lahat bang may national ID kasi parang almost 9,000 seniors ba na makatanggap. Pero yung iba, parang wala man. Hanggang ngayon, hindi pa nila alam. Pag mag-inquire ka sa mga barangay, sa mga seniors, wala silang alam na wala na daw. Yun ang sabi sa napagkaalaman ko. Sige po. So sa payout po sa uplift, ongoing pa po kami karon, no, labaw na sa Davao City, no, ongoing pa mo mga schedule sa payout. So ang ilahang kung asa sila mahibalo kung appeal ba sila, no, as I have mentioned, no, na nahatag na namo sa to ang CSWDO, no, katong mga list, no, nagikan sa PSA and through sa ato ang mga barangay officials po na magtabang sa pagpahibalo sa mga beneficiaries po. Kung kinsa lang po ang nasa list, no, nga gi-provide ni CBMS, sila lang jud pod ang mamahimong beneficiaries. Considering, no, na ang ato ang uplift program magsugod siya July, no, so kana pa lang po ang amo ang gina-payout karon. So sa succeeding po, madawat gihapon nila kung katong naadjud sila sa list, no, for these succeeding months po. Yes po. So, inuulit po namin, no. So, ang ato ang database, no, sa ato ang uplift program is gikan jud siya sa CBMS. So, wala po kinsay naglista-lista kundili gikan jud na siya sa CBMS, no, or sa PSA. So, kung wala po na appeal, no, sa list, no, sa ato ang beneficiary sa uplift, no, through sa atong CBMS, wala jud pod sila dili na jud pod sila maka-avail sa program. Kay nag-base lang jud mi, no, sa ato ang data, no, from PSA. Okay. Additional question lang kay Ma'am Mona. Ma'am Mona, clarification for those eligible for the uplift program. How about those self-employed natin na mga, especially those who are working in the government, where paid sila 20,000 pesos? Are they eligible to the program? And what is the reason bakit hindi sila eligible, if so? Okay. Since we have 4 qualifications so under the guidelines on how to be qualified or potentially be qualified sa uplift program, isa po na tinitingnan yung low income. So ang basis po ng low income again is 20,000 MSC or monthly salary credit or below. So if the member happens to be under that category, she or he is potentially included sa ating uplift program. But then again, this list of members will be cross-matched against the 2024 CBMS of PSA. Okay, so maskin pag, in other words, maskin pag 20,000 below ang ni employee, if he is not in the list sa ating PSA, hindi siya makakatanggap. Correct po, ma'am. Thank you.
Okay? So I think wala na tayong other questions from our media. Okay? So to wrap up now, before we officially end our Kapehan sa Davao Media Forum, we'd like to again thank SMCD Davao for hosting our Kapehan sa Davao Media Forum and the Krispy Kreme for the delicious donuts and coffee. For our to formally end our Kapehan sa Davao Media Forum, we'd like to ask for the closing statement from our guest. Maybe we can start with Miss Julie Marie Roble and Miss Pia Ersol Pedres. Maybe if we have announcement, yung ating mga may payout in the next quarter, kailan, and reiteration na lang kung yung sa ating pension program. So, una sa tanan, no, daghang salamat PIA for this opportunity nga maka-provide og updates and information sa atong mga senior citizens. So, ako lang ipaabot, no, is kung ever man nga naay mga pangutana pa ang mga senior citizens nato, duol lang gid sila sa ato ang mga LGU partners kay para matubag sila og maklaro good pyud ang ilang mga pangutana. And ako lang igamiton ng time, no, to encourage ang ato mga senior citizens nga wala pa na-register sa na-register sa PhilSys nga magpa-register na kay puhon ang ato ang mga government i-integrate na sa National ID sa ato ang mga government services. So sa pag-claim sa atong social pension, amo ang primary identification gyud ang ato ang national ID. So sa mga wala pa yung national ID na mga senior citizens, we encourage them to register, no. And sa ato ang mga payouts, coordinate lang gihapon ta sa ato ang mga barangays, LGU, and chapter presidents kay sila gid nakabalo sa ato ang mga schedule payouts, validations, and uban pa nga programa para sa ato ang mga senior citizens. So mo lang, daghang salamat sa tanan. Okay, next, ma'am. Good morning pag-usap, no, in behalf sa amo ang Regional Director Benji B. Gonzales, no, nagkapasalamat mi sa PIA for giving us the opportunity na makahatag mi, no, og mga updates sa mga programs and services ni DSWD. Sa ato mga beneficiaries sa UpDIF program, no, ato ang mga local social welfare officers and of course in coordination with our barangay officials, sila ato ang ka-partner, no, sa pagpahibalo sa atong mga beneficiaries alang sa ilang scheduled payout and mga venues kung asa ipahigayon ang mga payouts. So encourage namo, no, nga ato ang dalaon unsay gina-require sa tua ug maadto ta, no, sa itinakdang oras, no, para dili ta magkagubot, no, during sa payout para hapsay, no, ang ato ang payout and kinahanglan jud namo inyohang kooperasyon. Daghang salamat. Okay, next we have Miss Mona. Miss Mona, ay reiterate lang natin yung hindi maniniwala sa scams, especially karon basin nanay scams, no, sa ato ang uplift. Reiterate lang po natin. Mabuting araw. Thank you in behalf of Mindanao Southwest Division of SSS. Thank you for giving us a venue to provide accurate information and updates with regard to SSS po, the program and benefits. And to our members, a gentle reminder that please disregard any text messages or unsolicited text messages, calls, even chats through messengers or any social media platforms, and even house-to-house visit na nagbibigay po ng sulat declaring that they're from SSS. We don't do that po, and kindly disregard and do not carelessly provide your information because again, our information is categorized as a sensitive personal information that we must protect po. So again, the only way that we can receive accurate information or update is through notification po sa ating SSS portal. Thus, we are encouraging our members to enroll their SSS po sa online ng sa kanilang SSS portal using through the website of SSS. So maraming salamat po. Okay, that ends our weekly Kapehan until next week. Thank you.